Bukod sa bilyon-bilyong sobrang singil ng mga telecommunications company sa mga subscriber, dapat din daw singilin sa mga kumpanyang ito ang interest rates at iba pang danyos ng kanilang serbisyo. Pero magkano nga ba ang pwede niyo yung asahang ibalik bayad kapag ipinatupad na ang refund? Nakatutok si Isay Reyes. Text capital of the world kung tawagin ng Pilipinas. Di nakatakataka dahil ayon sa pag-aaral, bawat isang Pinoy nagpapadala ng average na 400 text message kada araw. Kaya naman malaking bagay ang balitang overpriced pala ang pisong text message na singil ng mga telecommunications company. Matapos sabihin ng National Telecommunications Commission na dapat 80 centavos lang ang singil sa text sa ibang network simula noong December 2011. Kung halimbawa ngang sa isang araw ay 400 text messages ang ipinapadala ng isang Pinoy at kung kalahati dito ay text messages sa ibang network, lalabas na 40 pesos ang sobrang nasingil sa bawat subscriber kada araw o 1,200 pesos sa bawat buwang nagdaan. Sabi ng NTC, mahigit 6 na bilyong piso ang sobrang nasingil ng mga telco sa mga text messages na kailangan daw i-refund sa mga subscriber. Pero sa grupong Text Power, bukod dito'y dapat daw singilin din sa telco ang interest rates at iba pang mga damages. Dapat lang, merong interest dapat yung kanilang, dahil napakatagal na 2011 pa itong ruling na to. Dapat noon pa sila nag-overcharge, kumita na sila doon sa kanilang in-overcharge, may interest na yon at dapat ibalik nila yon sa tao. Bukod doon, dapat may damages silang ibigay, may legal damages. Matagal na raw naging maluwag ang NTC sa mga telco, kaya't oras na para maghigpit sa mga ito. Malaki raw masyado ang sinisingil ng mga ito, pero sa serbisyo, wala silang pinagbago. Yung vanishing load, dapat imbestigahan. Yung interconnection charges, yung napakabagal na internet connection natin, dapat imbestigahan na yan dahil ang mahal ng binabayad natin pero pinakamabagal tayo sa buong mundo. Aminado ang NTC na kahit na na-deny ang motion for reconsideration ng mga telco na isinumite sa kanila noong December 2012, may karapatan daw ang mga ito na iakyat ang kaso sa Court of Appeals. At sa nauna raw nilang refund order, wala raw nakasaad na interest rates. Pero pinag-aaralan na rin daw nila ang usaping ito. Baka daw may mga jurisprudence, no? O baka nakasaad ho sa administrative code na subject to interest yung mga yan, maski na wala doon sa order, isasama yun sa order kung mayroong valid legal reason. Sa pahayag ng Globe at Smart, nanindigan ang dalawang kumpanya na hindi pa pwedeng ipatupad ang utos ng NTC. Pwede naman daw kasi itong iapila sa korte. Pinag-aaral na rin daw nila ang kanilang legal options ukol sa isinampang reklamo. Isay Reyes, Nakatutok, 24 Oras.